Sa wakas po ay meron na pong nag-iingay at kung may question dyan po sa House of Representatives. Hinggil po sa napakalaki ho at bilyong-bilyong piso na confidential funds at intelligence funds ni Pangulong Marcos Jr. At sa isinagawang briefing ng House Committee on Appropriations dyan po sa Kamara ay tinanong at humirit ito pong si AXA Party List Representative Antonio Tino na kung sinisilip po ng lahat itong confidential funds ni VP Sara Duterte, di hamak na mas malaki naman ho ang pondo o confidential funds at intelligence funds ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya dapat din daw po itong silipin at busisiin. No, di po ba? Kasi, kumbaga Saro, alam nyo, kakaparinggot lang ho, no? Ng confidential funds ni VP Sara Duterte at yung, di ba, yung mga aligasyon, 125 million pesos na di umanay mali yung paggasta. At kung kaya tayo po inimbestigahan sa Kamara. Pero ngayon, alam niyo ho, 4.5 billion pesos para po sa 2026 yung confidential funds ni Pangulong Marcos Jr. Dapat ay yan po tinitingnan, binabusisi at aalamin din kung ito ho ba ay nagagamit ng tama. Kasi mahirap nga naman na kung saan sasabihin mo na dinidiin ho at talagang lahat po ay nag-question dito po kay VP Sara Duterte ay mas maganda rin sa Pangulo. Yan din ho ang naging ang naging pahayag noon na nooy congressman pa ho siya, no? Pero ngayon Senator Rodante Marcoleta, na bakit tanging ang confidential funds lamang ni VP Sara ang pinagdidiskitahan ng mga kongresista. Napakarami ho ng mga ahensya ng ating gobyerno ang meron din hong confidential funds at maging sa lokal ho na pamahalaan yan din binabanggit ni Senator Mig Zubiri. Ultimo mga local government units, meron confidential funds. Pero siguro sa national, unahin natin ang Pangulo. Di po ba? Sabi ko dyan po, ni Congressman Tino, ay so mas maganda lahat na po ng mga ahensya o tanggapan na merong confidential funds, dapat po ay binubusisi. Pero siguro sa issue po, na siyempre bilang Pangulo ng ating bansa, mas makabubuti na talagang si Pangulong Marcos Jr. Mauna na magpahayag at siyempre magpaliwanag na kung saan ito kung tama ho ba yung kanyang di ba yung tinatawag na di ba merong leadership example. Dapat ho maging modelo ang Pangulong Marcos Jr. sa pagsasalita. Kaya nga may binabanggit din na si Shelo Magno, sabi niya wala pong moral ascendancy itong si Pangulong Marcos Jr. kung siya mismo meron din siyang confidential funds. Di po ba? Ito, pero pakinggan ho natin yung pag-question diyan po sa Kamara, sa House of Representatives, hinggil po sa napakalaki kong confidential funds ni Pangulong Marcos Jr. Ito, panoorin po natin itong report na ito. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya, kung sinisilip ang questionableng paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023, lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nasa 4.5 billion pesos ang halaga ng CIFs ng tanggapan ni PBBM para sa 2026. Inaasahang sa Setyembre naman may sasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang confidential and intelligence fund ng Office of the President. Hataw Balita ngayon! Yan po ang pahayag ni Congressman Antonio Tino ng AXA Teachers Party List, mga kababayan, na kung saan ang sinasabi, puro sinisili po natin ang confidential funds ni VP Sara Duterte. Dapat tingnan din ho ito kay Pangulong Marcos Jr. Tama naman. Dapat po walang sisinuhin. At tingnan ho lahat kasi pera ng taong bayan po ito, di po ba? Na dapat ho ay pag-ingatan at alamin kung ito ho ba ay nagagamit ng tama, di po ba? So sa kay VP Sara Duterte ay ang sinasabi, binigyan mo siya ng parang disallowance ng Commission on Audit, pero yun ho ay hindi po hatol na. Kasi ang ginagawa ko ng mga kritiko, parang hinatulan na agad si VP Sara Duterte na lumustay ng 125 million pesos na confidential funds. Base po sa COA. Kasi ang sabi, notice of disallowance, parang may hinihingi pa na iba pang dokumento.
ang COA. Ganun ho ibig sabihin. At hindi ho sabi na ay mali ang paggasta mo. Hindi po ganoon ang ibig sabihin noon, mga kababayan. Kaya yung iba siyempre depende ho sa sa mga nagsasabi. O ito nakalagay ho dito sa according to item 4.27 of COA circular number 2009-006. Ito ang sinasabi ho mga kababayan ay disallowance is the disapproval in audit of a transaction, either in whole or in part. The term applies to the audit of disbursement as distinguished from charge, which applies to the audit of revenues, receipts. So yun ho. So check lang ho at may mga sinasabi na ayusin nyo ito, mukhang parang may kulang-kulang na dokumento o mali yung mga resibo, ayusin nyo. So parang ganun ho. Pero hindi ibig sabihin na nilustay mo na ang pera. Yun po ang dapat na tingnan ho. At siguro linawin ho kasi pag sinabi, nako, itong si VP Sara nilustay ang pera. 125 million pesos na kanyang confidential funds. At nasagot na rin ho yan mismo yung mga dating general at police, mismo si Senator Ping Lacson, nagsabi na dating hepe ng Philippine National Police na sa confidential funds, ang kapag gumagamit ka niyan, maging si Ombudsman, dating Ombudsman, Samuel Martires, na kung saan sabi, pag confidential funds, kaya confidential pwede kang gumamit ng mga alias. Na kaya sinasabi, Mary Grace Piatos, pwedeng gumamit. Pero meron nung nakahiwalay ho yan na talagang sealed envelope na pwedeng tignan lang ho ng COA na ito yung mga totoong pangalan. So pwede hong gumamit ng mga alias, pero pinalilitaw ho ng mga ilang kongresista na abogado pa naman, pero di, at iba naman nagserbisyo sa militar o sa pulisya, na alam naman ho nila na talagang pwedeng gumamit ng alias. Pero agad na ho nilang ipinambabanat na, o kung sino-sino to, alam nyo ho, ginawa nilang tanga yung kanila sarili. Pumunta pa kunwari sa Philippine Statistics Authority o PSA para hanapin daw kung meron talagang Pilipino ganon. Wala nga, alias lang po yun Talaga naman, Pero dito ho. So, yun ho mga kababayan. At sabi nga ho ay dapat ho silipin kayo ho sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Kasi sinisilip po nila yung 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara noong 2020-2023 pa yan, matagal-tagal na ho yan. At ngayon naman ay malaki-laki ho itong yung panibagong confidential funds ni Pangulong Marcos Jr. 4.5 billion, billion, hindi milyon, bilyong piso. At ito pinagtatanggol naman ho ngayon ni President para sa press officer at PCO Undersecretary Claire Castro na wala naman daw na masama sa confidential funds kung nagagamit daw po ng tama. O sige, kung nagagamit ng tama, ilabas nyo ang ebidensya na tama yung paggamit. Pero ito, pakinggan nyo ho, yung pagtatanggol at mga pahayag ni Yusek Claire Castro na kung saan parang pinariringgan niya pa ho si VP Sara Duterte. Ito, panoorin po ninyo. About sa confidential intelligence funds, per Sec Mina, ang sabi po niya, the Office of the President proposed 4.5 billion in CIF, which is almost half of the 10.77 billion ng total CIF under the 2026 SNEP. So the watchdogs now are asking kung bakit daw po kailangan ng OP ng ganito kalaking halaga ng CIF when the OP is not an intelligence agency. Okay, tandaan po natin, ito naman din po ay nanggaling sa DBM, that the President is the Commander-in-Chief and the Chief Architect of National Policy or National Security and Foreign Policy. At kinakailangan po ng pondo ng Pangulo. Ang tandaan po natin, ang confidential funds o ang pera ay hindi naman masama kung ginagamit sa tama. Ang confidential funds or pondo ay nagiging masama kung ginagamit ng isang korap. Yun lang naman po. Follow-up lang po, reaction lang po sa sinabi po ni former Finance Yusek Shelo Magno. Sabi po niya, and I quote, walang moral ascendancy si Marcos kay Sara Duterte kung patuloy din siyang manghihingi ng confidential funds sa kabilaan ng katotohanang nakukurakot lang ito. Yun, katulad ng sinabi ko, muli, ang Pangulo po ay Commander-in-Chief. At kung walang sinasabing moral ascendancy, tandaan natin kung tama naman po ang pag-report at ginamit sa tama, hindi po ito magiging questionable. Nagkakaroon lang naman po ng comparison dahil kung hindi ma-report ng tama at gumagamit ng mga certificate o iba-ibang mga resibo para lang sabihin na gamit ang confidential funds, yun ang difference. Yan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro na wala raw pong masama dito sa paggamit po ng confidential funds at hindi raw po dapat na pagbawalan at bilang Commander-in-Chief. Itong si Pangulong Marcos Jr. talaga marami raw gastusin at kung ano naman na inalalaan sa tamang proyekto o programa. O sige, yan ang sabi mo, Yusek Claire Castro, pero patunayan mo na wala nga ho na ginagawang mali
sa paggamit ng confidential funds at mismong si Congressman Natinio, sabi niya, paliwanag din ho ng Office of the President siguro para kwentas claras. Kasi binabati ko si VP Sara at kung ano-anong ibinibigay na mga aligasyon, akusasyon, magbigay din ho ng mga paliwanag at siguro ay dokumento o katunayan ang Pangulo eto, noong 2022, 23, 24, 25, kahit na 25 kasi ngayon, hindi pa tapos yung 2025. Hanggang 2024 lang. Ito yung aming itong pinaggastahan namin sa confidential funds na bilyong piso. So dapat po ay ipaliwanag yan mismo ni Pangulong Marcos Jr., di po ba? Para kwentas claras at lahat po ay siguro mananahimik na at wala na sila masasabi dito ho sa Pangulo, di po ba?